Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang update kay Basyang. Napanatili po nito ang lakas ng hangin. Nasa tropical storm category pa rin ito. Taglay ang 65 kilometers per hour near the center na maximum sustained winds at gustiness na 90 kilometers per hour. At kasalukuyan ay nakita or at 4 a.m. nakita po ang kanyang sentro sa vicinity ng Habonga, Agusan del Norte. Pero sa mga oras na ito, malaki ang posibilidad na tinatraverse na po nito ang karagatan papuntang Bohol Sea. At makikita nga po natin halos tutok po yung kaulapan sa malaking bahagi ng Visayas at malaking bahagi ng Mindanao sa ngayon. So nakakaranas po doon at kasalukuyang nananalasa ito sa halos buong Kabisayaan at malaking bahagi ng Mindanao. Sa ngayon ay ang kanyang movement west-northwestward at 25 kilometers per hour. So sa track na ipinalabas po nga natin, nasahan po natin na generally west-northwestward pa rin ang kanyang movement sa mga susunod na oras at simula ngayong umaga hanggang sa mamayang hapon, babaybayin po nito ang central at western Visayas. Pero kung makikita nga natin, yung diametro ng bagyo ay halos apektado po malaking bahagi ng Visayas at especially the northern portion ng Mindanao. So ito po yung nakikita nating projection niya after emerging dito sa Solusi, pwede po na maging tropical depression na lamang siya. So by this time hanggang mamayang hapon o mamayang gabi, mapapanatili niya ang kanyang tropical storm category. Likely na mapanatili at unti-unting hihina by the time na dumating po ito sa Solusi ay tropical depression, and then upon traversing yung northern Palawan, posible pang lalo pa itong humina at pwede pong maging LPA pagdating sa West Philippine Sea. Gayunpaman, taglay pa rin ito ang malakas na hangin, so may pabugso ng hangin at matitindi, malakas hanggang sa matitinding pagbuhos ng ulan. Kaya sa ngayon, hindi pa rin po pwedeng maging ang kampante. We're hoping by this time nasa safe at ligtas na mga lugar po ang ating mga kababayan, lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaugnay dyan, signal number 2 nakataas pa rin ngayon sa southern portion ng Leyte, southern portion ng southern Leyte, Bohol, central and southern portions ng Cebu, Siquijor, Negros Oriental, southern portion ng Negros Occidental, Tinagat Island, Surigao del Norte. At signal number 2 din sa northern portion ng Surigao del Sur, Agusan del Norte, northern portion ng Agusan del Sur, sa Camiguin, Misamis Oriental, northern portion ng Bukidnon, eastern portion ng Misamis Occidental. So ito po yung mga lugar kung saan may yellow shade. Ibig sabihin sila po yung direktang dadaanan ho ng sentro at halos eyewall nitong bagyo. So medyo sila po yung maximum impact na makakaranas ng maximum impact. Samantala, signal number 1 naman sa southern portion ng Oriental Mindoro, southern portion ng Occidental Mindoro, Romblon, northern Palawan kasama ng Calamian, Cuyo at Cagayancillo Islands, northern portion ng Masbate, southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Samar, Biliran, rest of Leyte, rest of Cebu, rest of Negros Occidental. Signal number 1 din sa Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, rest of Surigao del Sur, rest of Agusan del Sur, northern portion of Davao Oriental, northern portion of Davao de Oro, northern portion of Davao del Norte, central portion of Bukidnon, Lanao del Norte, rest of Misamis Occidental, Lanao del Sur, eastern and central portions ng Zamboanga del Norte, northern and central portions ng Zamboanga del Sur, northeastern portion ng Zamboanga Sibugay. So, kung makikita nga po natin yung kabuuan ng signal, signal number 2 dito po sa halos central portion ng Kabisayaan at ng between Visayas at Mindanao. And then signal number 1 naman dito sa natitirang bahagi pa ng northern Mindanao at sa natitirang bahagi pa ng Visayas. Ibig sabihin, hagip ng radius ng bagyo itong mga lalawigan na ito. So patuloy natin silang pinag-iingat. Doon sa mga nakataas ang signal number 2 ay posible ang minor to moderate threat to life and property at 62 to 88 kilometers per hour na lakas ng hangin pwede pong ma-experience doon, habang yung mga nakataas ang signal number 1 ay minimal to minor threat to life and property naman, at ang hangin na inaasahan ay from 39 to 61 kilometers per hour. At ngayon, dahil
matitinding pag-ulan o malakas hanggang sa matinding pagbuhos ng ulan ang inaasahan natin. Hindi lang yung lakas ng hangin yung ating kalaban dito, kundi yung mga pagbuhos ng ulan. So dahil dyan, meron tayong weather advisory at more than 200 millimeters of rainfall ay pwede pong maranasan dito sa Dinagat Island, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Camiguin, Misamis Oriental, Bohol, Cebu, Negros Oriental, maging sa Siquijor. Kung mapapansin nyo, ito po yung mga lugar ngayon kung saan malapit ang sentro ng bagyo at yung kanyang eye wall. Samantala, 100 to 200 millimeters of rainfall naman sa Southern Leyte, sa Leyte, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Bukidnon, Agusan del Sur, Surigao del Sur, Davao de Oro, Davao del Norte at Davao Oriental. Samantala, 50 to 100 millimeters of rainfall naman sa Eastern Samar, Biliran, Aklan, Capiz, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Maguindanao del Norte, Cotabato at maging sa Davao del Sur. So malaking bahagi ng Visayas at Mindanao ay nakakaranas po sa ngayon ng malalakas na pag-ulan. Malakas hanggang sa matinding pagbuhos ho ng ulan. At yun nga po ang kalaban din po natin dyan is yung mga pagbaha talaga. Lalong-lalo na sa mga flood-prone areas, sa mga low-lying areas at sa mga lugar kung saan ay malalapit po sa ilog. So dahil dyan, dito din sa Palawan, pwede pa rin din maka-experience ng 100 to 200 millimeters of rainfall sa araw na ito dahil approaching nga po ito papunta doon sa Central at Western Visayas, kasama na po yung papunta po ng Palawan area. Samantala bukas naman, pwede pa rin ang 50 to 100 millimeters of rainfall sa Palawan dahil pa rin po yan sa bagyong Sibasyang. Samantala, dito naman sa Oriental Mindoro, Marinduque, Quezon at Camarines Norte, pwede rin makaranas ng malalakas na pag-ulan bukas, particular 50 to 100 millimeters of rainfall. Yan po ay dahil naman sa shear line o epekto ng shear line. By Sunday, possible pa rin ang 50 to 100 millimeters of rainfall sa Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte at maging sa Oriental Mindoro dahil po yan sa epekto ng shear line. So sa ating mga kababayan doon, patuloy natin silang pinaghahanda at mag-ingat po sa mga malalakas o sa impact na dulot po nitong malalakas na pag-ulan. Samantala yung gale warning natin ngayon nakataas pa rin dito sa eastern section ng Visayas, sa Caraga region at dito sa northern portion ng Mindanao at sa mga baybaying dagat ng Bohol, baybaying dagat o southern portion ng Cebu at southern portion ng Negros Oriental. So sa mga lugar na yan, maliban sa signal, although may signal na po sila, may nakataas na tayong tropical cyclone wind signal, maliban po dyan ay may gale warning pa tayo. So ibig sabihin, hanggat maaari hindi po talaga pinapayagan na pumalaot dyan ang maliliit na sasakyang pandagat dahil maalon at delikado. Maalon hanggang sa napakaalon at delikado ang kondisyon ng karagatan doon. Ang storm surge warning po natin ngayon ay meron pa rin ho tayo dito sa may Aklan, Antique, Bohol, Capiz, Agusan del Norte, Cebu, Camiguin, Davao Oriental at sa Misamis Occidental, Misamis Oriental, Iloilo, Negros Occidental, Negros Oriental at Lanao del Norte maging sa Dinagat Islands. Pero take note po dito sa eastern section ho ng Caraga region at eastern section ng Davao region, posible po papawala na po yung ating storm surge niyan o sa mga susunod na oras dahil ang sentro ng bagyo ngayon ay andito na ho. So, ibig sabihin, less na po yung ating pag-aalala dito sa storm surge dito sa silang bahagi ng Caraga at Davao region. But still, meron pa rin tayong storm surge warning dito din po sa Leyte, Southern Leyte, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Romblon, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Siquijor at Guimaras dahil approaching pa lang doon ang bagyo. So ibig sabihin sa storm surge warning na yan, 1 to 2 meters ang posible po na ma-experience sa mga coastal areas. Kaya hanggat maaari, yung mga kababayan natin na malalapit sa coastal areas ay pinapalayo po natin o pinapaalis po natin, lalong-lalo na po sa very vulnerable at exposed. So yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa para po sa mga real-time na updates ng rainfall at flood warnings and advisories. Bisitahin po natin itong website nito, panahon.gov.ph. Pwede nyo rin pong scan itong QR code para po ma-direct po kayo doon sa website para po magkaroon tayo ng real-time updates, especially sa flood and rainfall advisories and warnings. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Ingat po mga kababayan.